Philippine Innovation ay isa pong kampanya at strategy na sinusulong po ng Department of Science and Technology na naglalayong palakasin ang kagalingan at multidisciplinary workforce competent sa paggawa ng value-added knowledge-based products at service-based sa global standards. Ito po ang patuloy na paglikha ng mga innovations base sa research and development. Kawain makakasama po natin ngayon hapon ang isa sa mga nanalo nanalo sa Philippine Innovation Award for Technology-Based Startup Companies. Ibig sabihin nagsisimula pa lang si Sir. Kaya isa sa mga napili at siguro talagang ganun kahusay ang kanyang invention, ang kanyang innovation. Kasama po natin si Mr. Percival Barba, designer innovator ng Barbalite Technologies, Filipino Inventor Society, winner of the Philippine Innovation Award 2010. Magandang hapon po, Sir Percival. Magandang hapon, Nelson. At yes, sir. Napakaganda nitong inyong produkto. Barbalite, so ano po ito? Itong aking invention ay tinatawag kong solar powered road marker. Ang kanyang brand name ay Barbalite. Okay. Ito yung nilalagay po sa daan instead na paint. Natin ngayon ay yung pintura. Meron kulay white, meron kulay yellow, meron broken white, meron broken yellow. At meron bago, no? Kung napapansin nyo sa may Commonwealth, yung kulay blue, yung motorcycle lane. Pwede natin gamitin ito in place of those lines. Pwede natin gamitin itong ating solar powered. Ang meron tayo ngayon ay yung tinatawag nilang, parang nabagit mo kanina, pero ano tawag talaga doon? Ang generic nun ay reflector. Supposedly, pagkakati po yung headlight mo, bumabalik sa inyo ilaw kaya nakikita mo siya. Pero meron konting pakulang. Kung napapansin nyo pagkatakulan, medyo sagi. Kung madilim sa lugar. Pero more important sana, makikita mo sa dilim. Itong ating ginawang innovation ngayon ay kusang umiilaw pag niyang madilim na, nag-iilaw siya kasi meron siyang sariling lights, meron siyang baterya. Sa kusang nag-charge dahil meron siyang solar panel. Okay. So, anong sinabi niyo have any sensor na? Meron siyang sensor. Meron siyang photo sensor na kung saan pag magdilim ay kusang dating ng araw naman, nag-charge na yun. So, positive, negative lang yun. On and off lang. Once awaran siya up, katulad ngayon, medyo maliwanag. Okay? So, nag-charge yan. Pwede rin siya kumuha ng energy sa artificial light. I went off to Baguio City gabi, right after our program. Naku, zero visibility ang sa highway. Yung ganyan na nakakabit, bukod sa bunga, hindi mo talaga makita. Kaya I think it's very roads, lalo na sa gabi at sa mga foggy times, no? Kung papatay ba natin ang ilaw, sisindi ito? Sisindi yan, no? Sisindi yan. Tingnan nga natin, patay nga natin ilaw. Nasaan ba ang control ng ating ilaw dito sa studio? Ayan. Nakikita pa sa camera? Tatlong modes ng kanyang pag-blink. Yung kanyang pag-light, no? Meron ito tinatawag na fix. Naka-fix on siya. Meron naman blinking. At meron pong bago. Ano nga pong design yung tawag ko, subliminal. Kasi para pag dinidiktaan ka na dahan-dahan. Kasi yung ilaw niya, light, and then off. Parang may dimmer. Light, then off. Kasi kung titignan mo, yung prinsipyo kasi ng blinking, sinamadali ka. Ito sa lighting mode is tawag ito subliminal. Para pang nire-remind ka, caution, dahan-dahan. So yun po yung yun ang commitment na innovation. Si CNG course, ginamit ang pula, ano itong isa, asul ba ito? White. Kapag lane delineation, pwedeng white. Okay. Pagka shoulder marking, pwedeng red. Red. Pagka lane dividers naman, pwede rin yung white. Pagka no overtaking, siyempre lahat alam yun. Yellow. Yellow yun. Kapag ka safety guide rails lang, red. Kapag ka sa mga tulay, kapag ka pedestrian crossing, white dapat yun. Ito yung mga, let's say for example, local government units na nagpapagawa ng kanilang mga sariling daan. Dahil bago pa lang tayo at ako this quarter, OWs nag-interest na rin. So I'm hoping na itong start ng next year mayroon na mag-order. So I'm sure it's gone through tests. Meron tayong
pasado ito sa SGS. Okay. So, our product is international standard. Ito ay patented. Ito rin ay copyrighted. Wow. Gawa ng Isang Pinoy. Filipino inventor, Kuya Nelson, we should be proud. Saka hindi lang ito sa mga karsada, di ba? Kahit sa mga private, di ba? Di ba? Ay nabigay na amin yung nagbili na sa amin na mukhang interested sa ano ko, cheaper than the ordinary reflector. Cheaper than the ordinary reflector. Kasi kagandahan nito, walang pinagsapasahan direct sa pinapamanufacture natin. Okay. And the distance between each unit should be how far? Sa Metro Manila, ang kabitan dito, mga 2 to 3 meters. Kapag straight na expressway, pwede mo gawin yan times 3 o times 2. Kaya itong sa akin, Ruby, pwede yung distances mo, pwede mo increase. Dahil very visible Unlike yung ordinary reflector, kailangan pagtigit-tigitin mo. Pero itong reflector na to, kahit yung dulo niya, kung straight lang yan, 1 kilometer. Sir, hindi ba masakit sa mata? Kung let's say you have one line of those reflectors, driver. Hindi ito nakakasilaw, kaya yung design niya pabilog Okay. Spread yung light niya, hindi parang laser na diretso ba? Ayun. So dahil na-spread yung kanyang ilaw, hindi siya nakakasilaw. Nako, napakaganda niya. Pagka tinamaan naman ng gulong, Safe naman. Hindi naman dito sa kanyang height, 23 cm lang. Tapos titignan mo, tapered siya. Kaya napapansin mo, mayroong defect yung existing ones na masyadong sharp yung ang kagandahan lang doon, kahit hindi mo siya makita, nararamdaman mo. Mabubutas ang gulong mo. What is made of? Yung metal na nasa pagitan ng mga Yung frame niya is alloy. Yung kanyang top naman is made of polycarbonate. Yun na yung parang pasig natin na pinamatigas. Is it strong enough? 27 tons ang SGS report. Nag-break lang siya after 27 tons. So, wala naman tayong gulong na more than 27 tons. Kasi kung 10 tons ang truck mo, 5 na gulong yun, divided by 5. So, mga 2,000 kilos lang. halimbawa mo, may dadaan na piso. Huwag naman. Huwag naman siguro. Huwag naman gulungan. Ito, di ba? Padaan yung mga salbahe, di ba? Pero siguro confident ako, baka lulubog yun. Baka lulubog. Pero kasi parang breeze. Kaya kung pansin mo, nandito yung tibay niya sa gilid. The lights are made of LED. Mahaba ang buhay. Mahaba ang buhay. Pati na rin yung battery. Hindi lang mahaba, kundi malakas yung battery niya. Made of yung latest version ng battery, tawag natin lithium-ion. Lithium-ion. Kasi yung first generation is cadmium. Yan, sir, ay repairable, replaceable. You can replace the battery, the lights, and all. Oo, pwede mo palitan ito on-site yung kanyang pinakamekanismo. Kaya mayroon 2 butas sa gilid niya. Pwede mo unscrew, and then on-site, pwede mo palitan yung gitna niya. Reflector. So, kung medyo damage, sir, may reflectors. Pwede mo palitan ng kulay, whatever color you want. Yung kulay, napuputi niya. Ito ay dependent sa kanyang battery. At yung lithium-ion, kapag regular use lang, kasi daily yan, it will last up to 5 years. Mahaba din. At pwedeng palitan. May importante doon, hindi mo kailangan palitan yung unit. Pwede. Okay. Or kung talagang, luma na, pwede naman po. Wow, that's a very good innovation. Yan sa kwarto, di ba? Ha? Gusto mong matulog na. Huwag you drive ka sa kwarto. Hindi, maganda kasi ilaw na ganyan eh. Sasalita sa misis, go! Di ba, sir? Maganda kasi maraming siyang pwedeng use na hindi lang dun sa Hindi lang sa kali. Pwede na sa kwarto, kaya lang magmumukhang. Yun na nga si Kuya Nelson talaga. Talaga, sir, dapat yung mga lugar na may mga zigzag roads, nagkakaroon ng fog o talagang walang ilaw, dapat meron talagang marmalite. Sana ay lalo na ng mga taga-bandang taga-bandang Baguio or Mountain Province. Kasi ang hirap talagang umakyat even in mid-afternoon, sir. Kapag ganitong mga buwan, bumababa ang fog, 2:00 pa lang ng hapon. Ang hirap negotiating road doon from La Union all the way up to Mountain Province. Border. Pero sana yung nasa road na nakalagay tapos On film.
kung ano talagang giging performance. Sa may gate na yun, meron tayo nag-install doon at tinetesting nila yung gate na fronting kidney center. Sa kayong other side, sa may yung kabilang daan. Ayun. Ito ay sa may Quezon Avenue or along East Avenue? Within Quezon City compound po. Sa compound lang ng City Hall. Sa nila dahil interested din po ang Quezon City. Yung ating circle at yung Commonwealth. Gano'n katagal ninyo tinipin itong Matagal-tagal din at marami rin ang masayang na mga models dahil hindi pumasa sa FGS. Ito yung last na model ko na pumasa sa FGS. So, national standard na tayo. Pwede rin gamitin ng ibang bansa. Naku, I'm sure maraming mga orders kayo ma-receive this coming months. Dahil isa sa mga talagang kailangan ng ating mga LGUs for road safety. Oo na, magiging bilyonaryo na kayo. Ay sir, baka sa susunod na pag-guest namin sa iyo, nakalimusin na kayo. Ang datandaan ng mga Pero ano ba ang profession ninyo? ayun, engineer. Aside from this innovation, Sa totoo lang po, police po ako. Ay! Ako po ay isang active na senior superintendent. Deputy director. Kaya pala sir, familiar kayo. saan po ba saan siya? Dati po ako sa Pangasinan Provincial Police Office as provincial director. Hanggang ngayon po, active pa kayo? Active pa po ako. Yes. Ako po yung frustrated designer. First po, industrial design. Hindi po ako natapos. Ang galing naman, ano? That is why you're into this kind of innovation because alam ninyo yung nangyayari sa mga kadaanan natin. Yun nga ba? Ano ba ang nagtulak sa inyo? Baka Actually, pang-apat na ano ko na ito eh. Pang-apat na aking invention. Yung una ko ay yung kasi. So, ano nangyari po doon? Hindi pa natatapos? wala naman wala naman gano'n nakakaliwi. Pero na-design ko yun nung dahil sa milenyo, kung maalala. Nagsibak sa katapos. Ang defect kasi ng mga billboards natin ay yung persa ng nature, kinakalaban, resist yung force of nature na hindi dapat. So, yung principle lang na aking design ay napakasimple, parang lover type. So, huwag mo kontrahin yung nature, yung force of nature. So, mag-fold lang pagka malakas ang bagyo. Ayun, nakasimple. Automatic na. Oo nga naman. Parang bamboo. Client na bamboo. Nung pa kayo bata ay marami talaga kayong interest talaga sa science. First year high school po ako yung national yung ating pa-contest Science sa fair. school science fair po. Ano naman ang Way back in 1970. ano sa noon? Kwan po yung flour coating machine. Flour coating? Sa machine na nabalutan yung yung peanut, binabalutan yung flour. Talagang ano na. Ganda talaga. Pero man ay isang well-known sa inventor and scientist. Si Dr. Baba. Ramon Cabanos Barba. Yung brother ko is Roman Barba. Marami niyan si Pilos Baños, Dr. Yes. Baba. Bakit naman yun napunta sa pagiging police? Police. Sa KMA. Kaya nung mag-aaral ako sa Mapua, medyo hirap naman tayo. So napili kong mag-exam at doon ako So ako ay frustrated designer, frustrated electrical engineer. Pero ayun ay You still have those specialization, di ba, sir? You are still, parang hinububog din kayo ayon sa inyong make, so inyong inclination. So, were you able to use that in the military or in the police? Tama po yan. Marami rin pakinabang ang aking organization at marami akong na-design. Doon po sa Cabolibas, meron tayo centralized aircon switch. Para lang makatipid tayo. Kasi nangyari po, kung kanya-kanyang bukas ng aircon, wala kang control. Yung mga duty ng gabi, matutulog sa isang conference room na napakalaki. Nagbubukas rin ng yung tatlong package. aircon. So, isang design ko na ito ay nakilala nila noon at isang nakapagtipid, nakapagbaga ng monthly consumption. Ay yung centralized aircon switch na aking ginawa. Instrumentation and process control si sir. Napatalaga naging engineer. Marami pa maliban din. Ayun. Kaya mo ba yung nag-design ng process na dito kinakapit? Parang may gusto kang pa. Dalawa na yun, di ba? Isa na po. Sa aksidente. Correct. Oo. Gusto mong i-diretso hanggang spine? Para sa scoliosis. Pinapahol sa inyo, sir. Dahil, di ba, tinanong, hindi naman natin alam na polisya. Oo. Although familiar yung mukha niya, I think I've seen him on TV one time or another as a police superintendent or na-interview. Husay naman. Bilib kami
na sa inyo, sir. At sigurado magtatagumpay ang inyong... kasi meron na kayong... narinig kayo ng grupo, may marketing production na. Meron tayong distributor. Maganda to, sir. Alam mo talagang kapag pakinabang, and I hope the local government units can really take advantage of this. So, saan po kayo makapagsalin? 0917-582-3534. Ayun. Doon yung magkakontakt si Mr. Barba for your orders o sa mga gusto ninyong malaman tungkol sa Papalay. Papalay. Ito, lalagay ko sa kwarto. Easy. The traffic light si Sir. Barba, baka meron gusto pa kayong sabihin to sa ating mga babayan. Yun lang siguro para makatulong tayo sa publiko para maiwasan o mabawasan ng aksidente sa daan. Siguro kinakailangan gumamit ng more effective cars. So siya ay anong rango po ninyo? Police? Senior Superintendent po. Ayun, Percival Barba. Yes, yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Ang bagay ito po hatid sa inyong muli ng Genesis Transport Service Incorporated. Napakagaling, ha? Yung inventor. Alam mo, kahit anong profesyon, kung talagang creative ka, Kuya Nelson, kahit ikaw, di ba, pwede kang maging inventor. Ang ini-invento ko yung posas na sa leg nilalagay. Ay, ko. Bago!